Gumugulong na ang investigasyon ng Ombudsman sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng budget insertion sa gobyerno. Kahit nakasuhan na ang dating kongresista, handa pa rin umanong magbigay ng proteksyon ng Ombudsman kung babalik siya sa bansa. Nakatutok si Salima. Refran. May mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. I think it's parang saywar yan. Kaya natatawa-tawa na lang ako nung sinusubukan na meron nagpapatalon sa amin na pauwi na raw, pauwi. Sabi ko, di umuwi na siya. Mas gusto ko yun, di ba? Kaya lang hindi umuwi. Sa gitna ng mga rally nitong mga nakaraang araw, umingay raw ang balibalitang babalik na ng bansa si dating Congressman Zaldico. Bagay na di pinaniwalaan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao kulang sa tapang. Kahit nagsampa na ng mga kasong malversation at graft sa Sandigan Bayan laban kay Ko, nananatili pa rin daw ang alok na proteksyon sa kanya ng Ombudsman para bumalik lang siya sa bansa. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, bibintang yan kung may nangyari. We can go to the tube and pick him up and bring him through a route that a waiting vehicle where somebody he trusts is there. And we can put it all on video. Everything happening. We can have body-worn cameras the whole time. Kahit wala pa nga raw silang hawak na sworn statement, gumugulong na ang motu proprio investigation ng Ombudsman sa mga binanggit ni Ko sa kanyang serye ng mga video sa social media. Tulad ni na dating DBM Secretary Amenah Pangandaman, dating House Speaker Martin Romualdez, Undersecretary Adrian Bersamin, at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Even the President? Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan It has to be believable in the first place. Maging ang nagbitiw ring Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Possible din kasi may relationship siya rito And it was his ward Bago yan naging PLLO, USEC yan sa OP Matagal na raw nasa radar ni Ombudsman Remulla ang nakababatang Bersamin, maski noong DOJ Secretary pa siya. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. At yan, I took it against many people who were responsible for that. Kasi nga, ang prosecutors natin, pinipili natin based on our confidence. And some people were not appointed accordingly. Or were appointed without even consulting us on that matter. Meron pang ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Ang lumalabas raw ngayon sa investigasyon, ayon kay Remulla, may conspiracy to commit plunder ang tatlo na sina dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dating DepEd Undersecretary Trijib Olaivar. Bersamin, Olaivar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van, o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung ganitong mga kwento. Pero there must be veracity in it. No? Baka may katotohanan yan. I think it's believable. Pero siyempre, we will also look at the other evidence available. Plunder yan Kasi, nagkasundo kayo na kunin tong perang to na hindi naman sa kanila They don't have a right to that money. Anong kinalaman nila sa pera yun? Ba't hawak nila? Ayon kay Remulla, tinitignan na raw ng Department of Justice na gawing state witness si Yusek Bernardo. May offer na rin daw itong magbalik ng pera sa gobyerno. Samantala, submitted for resolution na ang tatlong kaso laban sa mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Maaaring maisampa na raw ang mga ito sa korte sa Biyernes o sa susunod na linggo. 9 na kaso ang nakasala ngayon sa preliminary investigation. Nalalapit na rin daw ang paglalabas ng sabina ng Ombudsman sa mga senador na inireklamo sa kanila.
Sa ngayon, tanging sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang may opisyal na reklamo sa Ombudsman mula sa Independent Commission for Infrastructure. Balak ni Remulla na i-livestream ang mga preliminary investigation. Gagawin natin. We're just making the rules. Huwag kayong mag-alala. We want to be as transparent as ever. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan na rin nila si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola para sa conflict of interest. Mas mabigat yan kasi forensic evidence ang kinakailangan dyan. Because buy and sell of contracts, maraming wala sa pangalan niya. Samantala, tumanggi namang magkomento si Remulla sa pag-alis ni Lucas Bersamin sa gobyerno. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng mga nabanggit para sa GMA Integrated News. Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras.